Gusto niyo ng spaghetti? Maganda rin sa noodles yung hindi masyadong malata. Oh, at saka maganda rin sa noodles yung hindi natatalsikan ng laway nung kasama mo. Ay, oo nga. Diba? So, kamusta ka na ngayon? I'm okay. I'm getting better and I'm getting stronger. Walwalera ka nun, numuera ka, rampadora ka. Kaya Sumobra ka din naman talaga. Sumobra talaga. Tinatakbuhan ko yung mga problem ko. Hindi ko siya hinaharap, tinalikuran ko. So, Kailangan mong balikan yung issue mo. Kung ano man ang mga issues mo, at harapin yun at i-resolve mo. I hope you were able to realize that. yes. After nung nakalabas siya sa presinto, dumiretso sila sa akin, silang dalawa ng tatay niya. And then, I found out na marami silang problema that time sa family. So, nagsalita sa akin, nagkwento sa akin yung tatay, tapos nagkwento rin siya sa akin. So, marami silang issues na hindi nare-resolve. Nasabi ko nga sa kanya, yun nga, kailangan mo siyang harapin. Kasi kung pinaband-aid mo lang yan, hindi mo naman talaga siya ginagamot. Kailangan mo siyang gamutin. At masisimulan mo yung gamutin pag hinarap mo yung sugat. So, nagharap kayo ng tatay mo that time. Alam mo, ang hirap-hirap sa posisyon ko noong mga panahon na yun na kinakausap ko kayong dalawa. Kasi yung tatay niya hindi konsentidor na tatay. Hindi siya yung tatay na lalapit sa akin para sabihin, Meme, ilabas mo yung anak ko sa kulungan. Meme, pakiayos naman po si Aura. Meme, tulungan niyo po si Aura. Yung tatay niya, iba yung atake. Ang sabi sa akin ng tatay niya, Meme, ang pakiusap ko, wag mo muna siyang ilabas. Alam kong tutulungan mo siya, pero wag mo muna siyang ilabas. Kasi gusto ko, maranasan niya yung hirap doon. Para ma-realize niya, tough love yung binibigay sa'yo ng tatay mo. Gusto niyang maranasan mo yung epekto nun sa'yo. Na yung part na yun ng life mo, hindi mo pwedeng takasan agad. You have to deal with it and face it. Realize things and learn from it. And yeah, after what happened, ang dami namang realization din. But then, I am so lucky. Kasi nandun yung mga kapatid ko. They never leave my side that time. Even pagtulog. Kahit inuumaga na ulit kami, hindi maayos yung mga sleeping time namin, hindi nila ako iniwan. Tapos yun, kahit hindi sila vocal or like yung ma-comfort na okay lang yan, ganito, ganyan. To the fact na their presence is there. I know that they're trying their best na comfort ako. Kaya yun, kaya feeling ko rin kasi napalayo yung loob ko sa mga kapatid ko and family ko eh. Kasi nga, I moved out for 6 months. And malalaki na kami. So parang hindi kami boka. So nung nangyari siya, hindi nila ako iniiwanan. And then, they always give me assurance na okay lang yan. Kaya ang swerte-swerte ko sa mga kapatid ko. Kasi after what happened, hindi naman din kami agad naging okay ni Papa. Parang even now, hindi pa rin kami totally okay ni Papa. Pero like, we're getting better naman siguro po. Kasi yun, feeling ko kasi talaga, it will take a lot of time pa bago kami maging okay sa isa't isa. Kasi nga siguro, may mga times na hindi ko talaga or wala akong courage lumapit sa kanya or mag-open up sa kanya kasi hindi niya naman ako din binibigyan ng sign or like, hindi ko nararamdaman yung tapang ko. Alam mo, yun ang problema dun sa yung pag meron kang mini-maintain na imahe na ang tapang mo, ang lakas mo, hindi siya maganda kung imahe lang kasi siya. Diba? Pag tinignan ka ng mga tao, parang ang lakas nito si Aura, parang ang tapang niya, malakas yung presensya niya. Nung nakita namin nakipag-away ka, parang ang tapang-tapang mo dun. Ba't hindi mo tutuhanin yung tapang mo sa totoong buhay? Kasi yung tapang hindi talaga, yung tapang hindi yan nasusukat sa kung gaano kalala mo kayang makipag-away. Kung gaano mo kamaldita yung aura mo pag nakikita ka na, hindi dun eh. Yung tapang talaga nakikita kung paano mo kayang harapin yung sarili mong mga issues.
Paano mo kayang harapin yung hiya mo? Paano mo kayang harapin yung duda mo, pagdadalawang isip? Yun ang kailangan mo siyang... Kailangan mong mabasag yun para lumabas yung tapang mo. Yung tapang mo para kausapin na yung pamilya mo ng masinsinan. Yung tapang para masabi mo sa kanila yung totoo mong nararamdaman. Yung tapang para humingi ng tawad o paumanhin. Yung tapang para makapagpakumbaba. Nandun talaga yung totoong tapang. Yung tapang para yakapin mo yung mga taong mahalaga sa'yo pero nakaalitan mo, pero sa totoong buhay, mahal na mahal mo. Doon mo mapapakita yung totoong mong tapang. Yun talaga yung totoong sukatan ng tapang. Yung tapang na maipakita mo yung kabutihan at pagmamahal mo. Pero di ba lagi ko sinasabi sa'yo, mahal na mahal ka ng tatay mo. At alam ko din, siguradong-sigurado ako na mahal mo yung tatay mo. Tsaka yung mga kapatid mo, mahal mo yung mga kapatid mo. Nung pumunta ka sa poblasyon, kasama mo yung mga kaibigan mo. Napahamak ka, kasama mo yung mga kaibigan mo. Pero nung bagsak ka na, ang nakita mong katabi mo, yung pamilya mo. At the end of the day, mawawala yung mga kaibigan. Talaga. Kahit gaano pa katalik yung kaibigan mo sa kanila, at the end of the day, ang mga huling tao na aalis sa tabi mo, yung pamilya mo. Yun ang magandang realization mo na nagustuhan ko. Thank you. Diba? Sarap ng spaghetti. Tungkol sa decision-making mo sa buhay mo, anong natutunan mo tungkol sa mga desisyong ginagawa mo sa buhay? Biggest realization ko talaga yung not everything will go on my way. Hindi lahat ng bagay papabor sa'yo. Hindi lahat ng gusto mo mangyayari. Hindi lahat ng trip mo tama. May mga bagay na hindi papabor sa'yo at kailangan mong tanggapin yun. Kahit mga tao, hindi lahat ng tao papabor sa'yo at magugustuhan ka. Kaya kailangan mong mag-adjust. At saka, di ba sabi ko sa'yo, lagi mong iisipin anong magiging epekto nito sa'yo. Makakabuti ba? Even the people that you hang out with, you have to be very picky or choosy. Kasi especially pag lumalabas ka sa TV, pag may pangalan ka, sumisikat ka, naku, ang dami-daming titikit sa'yo. Pwede mo siyang payagan or pwede mo siyang hindi payagan. Pwede mong payagan na may mga taong dumidikit sa'yo at lumalapit sa'yo at sumasama sa'yo. Pero dapat aware ka kung sino sila. Aware ka din kung ano sila sa buhay mo. Sino yung friends for a season? Sino dun yung mga taong makakabuti sa'yo? Sino din yung mga taong kaya nandoon kasi makakabuti ka sa kanila? Sino lang dun yung for clout? Sino lang dun yung for aura? Sino lang dun yung gustong makalibre, makadikit kay aura? Sino dun yung gustong magmukhang celebrity pagkasama ka? Marami namang ganyan. So, pala. Diba? Ikaw din, kailangan maging maganda rin ang pakikitungo mo sa mga taong nakapaligid sa'yo para hindi na masasayang yung mga tamang relasyon. Yes. Grabe yung iniyak mo nun. Grabe. Akala ko nga, ubos na siya kasi every time kasi na nakikipag-catch up ako sa ibang mga friends ko, pag nagkukwento ako, hindi na ako naiyak kasi akala ko tapos na. Pero may mga times pa rin talaga na, may mga nights, times pa rin talaga na nag-hit siya. Trauma kasi siya eh. Kaya alam mo, hindi masama na, kunyari, feeling mo okay ka na, you're getting better each day, pero hindi masama na ituloy pa rin natin yung therapy. Matutulungan ka nila kung paano ipoproseso yung mga nangyayari sa'yo, kung paano mo siya harapin, di ba? For now and for the future. Iba yung gising ka pero binabangungot ka nung nangyari sa'yo. That's very hard. That's exactly what's happening to me. Nagalit ka sa sarili mo. Sobra. Sobra.
Bakit? Na-realize ko rin naman talaga na kasalanan ko siya lahat. Kasi nagbago rin naman talaga ako. Nag-iba yung ugali ko. Pero hindi ko siya ginusto. Like parang Hindi yun ang gusto mo. Hindi yun ang gusto mong mangyari. Kung babibigyan ka ng pagkakataon, hindi yun ang gugustuhin mo. yeah. Kaya yun. Pero hindi ko kasi talaga kaya may makita yung sarili ko na nalulugmok or like parang nasa isang kahon lang ako na hindi ako mag-move on sa nangyari or like habang pinagdadaanan ko siya. May mga choice kay pwede mo siyang pagdaanan na okay ka, nagsasaya ka, pero pinagdadaanan mo siya or like habang pinagdadaanan mo siya na hindi ko kaya na malungkot lang ako. Nakita mo yung sarili mo sa ganung posisyon at hindi ka pumayag na magtagal ka doon. Yes. Have you forgiven yourself? Not yet. Why? Feel like feeling ko ma-forgive ko lang yung self ko pag na-redeem ko na ulit yung dati kong self na kung ano talaga yung dream ko. For you to start redeeming yourself and for you to start being okay, you have to forgive yourself. Nagkamali ka talaga, pero hindi ka masamang tao. Alam ko yan. Kaya nga hindi kita iniiwan. At iba pinangako ko sa'yo, hindi kita iwanan. Naligaw, nagkamali ka lang, just like anyone else. Just like anyone else. Kaya patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo dahil may mga pagkakataon na naging mahina ka. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung isang malaking pagkakamali mo. Hindi yun lang ikaw. Di ba kasi mga ako naiyak? Hindi yun ikaw lang. Hindi si Aura ay equivalent ng isang malaking pagkakamali lang. Si Aura ay suma ng lahat ng mga ginawa niya. Kasama doon ng mga tama, mabuti at maganda. Hindi ka i-define ng isang iskandalo. I-define ka ng isang skandalo. I-define ka ng isang pagkakamali ng ibang tao. Pero hindi mo pwedeng gawin sa sarili mo yun. Kasi ikaw nakakilala sa sarili mo. Parang ako lang yun eh. Parang paulit-ulit para sa ibang tao na hindi ako gusto. Meron lang silang isang definition sa akin. Ang definition lang nila tungkol sa akin ay isang pangit na definition, and that is enough for them to not like me. Sa mga taong ayaw sa akin, isa lang ang definition ko. I made a rape joke about Jessica Soho. Yun lang ang definition ko sa mga taong ayaw sa akin. At habang buhay na nilang bibit-bitin yun para maging rason, para magalit sila sa akin habang buhay. Other than that, wala na silang ibang nakikita sa akin. Hindi nila makikita ang anumang bagay na gagawin kong tama. Hindi na nila makikita ang anumang magandang salita na lalabas sa bibig ko. Hindi nila makikita yung magandang epekto ko sa ilan. Hindi nila makikita yung kung anumang kabutihang meron ako sa puso ko. Hindi nila makikita yon. Dahil sa ayaw nila ako, they do not like me, they hate me. They only need one reason to define me. They only need one bad definition of me. And that bad definition of me is, Vice Ganda, siya yung nag-rape joke kay Jessica Soho. At paulit-ulit nilang babalikan yon para hindi sila mawala sa paniniwala na ayaw nila ako. Ikaw din, habang buhay mo na yung bibit-bitin, si Aura yung nakipagbubugan sa poblasyon. Yun lang ang dahilan nila, yun lang ang makikita nila para ikagalit nila sa'yo, para manatili silang galit sa'yo. But for those who have the open mind and open heart, hindi yun ang definition nila sa'yo. Si Aura yung batang nakakaaliw. Si Aura yung batang talented.
Si Aura yung batang-bata pa lang, tumulong na siya sa pamilya nila. Si Aura yung batang magaling sa probinsyano. Si Aura yung batang anak-anakan ni Vice. Si Aura yung batang nakipagbugbugan sa poblasyon. Si Aura yung batang nakasalubong ko pero hindi nagpa-picture sa akin. Pero si Aura yung batang mabait sa mga kaibigan. Si Aura yung batang mabait sa lola niya. You are a lot of things. You are not just one thing. Nagigets mo yun? Kaya kailangan patawarin mo yung sarili. Kasi hindi ka naman nakikita ng Diyos bilang si Aura na nakipagbugbugan sa poblasyon. Nakikita niya yung kabuuan mo. Hindi lang yung isang maling pangyayari sa buhay mo. Do you still love yourself? Yeah. Kasi kung hindi, I will not be here. Continue loving yourself. Continue forgiving yourself every time you make a mistake. Kasi hindi ikaw yun lang. And I love you. I love you more. I love you forever. Hindi kita iiwan. Thank you. Anong gusto mong sabihin sa mga tao na na-disappoint mo, nasaktan mo? Gusto kong humingi ng sorry. Sorry sa disappointed na binigay ko sa inyo. Sorry ko, na-disappoint ko kayo. And huwag niyong gagayahin yung ginawa ko. Hindi alak yung solusyon sa problema. At lalong-lalong hindi dapat tinatakbuhan ng problema. Paano ka bumabangon ngayon? I'm starting to find what I love. I'm starting to do what makes me happy. Halos 1 taon ko po siyang hindi pinalabas ng bahay. Yeah. I hope you understand why. Hindi siya lumalabas, hindi siya kumigimik, hindi na rin siya umiinom. Kung uminom man siya sa mga espesyal na okasyon. Katulad ng birthday ko, gusto ko siyang, sinama ko siya dun sa party kasi gusto kong maranasan niya ulit maging masaya. Yung masaya na safe ka dito sa lugar na ito, pwede kang sumayaw, magwala, kumain, kung gusto mong uminom, pwede kang uminom ng Slight, di ba? Pero ayaw niya talaga. Pero parang nakashot ka ng tequila nun. Shot mo yun. Oo, shot ko. I am very proud of you. Slowly, you're doing such a great job taking care of yourself. You're doing such a great job redeeming yourself slowly. Hindi mo ipinipilit sa ibang tao, pero you do that for yourself. Diba? And continue praying a lot. Nung birthday ko ba yun? Oo, birthday ko. Pinaiyak niya ako nung birthday ko kasi habang nagkukwentuhan kami, sumasayaw kami, bigla siyang may pinakita sa akin. Pinatato niya yung pangalan ko dun sa kamay niya. Sabi ko, bakit mo pinatato yung pangalan ko sa kamay mo? Tapos niyakap niya ako. Tapos naiyak ako. I can see how you value me in your life. And I am grateful as well. I value too so much. I value too. Kaya ikaw din, pahalagan mo yung sarili mo. Huwag mong ipapahamak yung sarili mo. Kung magkakamali ka, bangon ka ulit. Ha? May mga taong ipagkakait yung pagkakataon sa'yo, pero huwag mo ipagkakait sa sarili mo. Kasi sa totoong buhay, lahat tayo, napakaraming chances na binibigay sa atin tuwing gigising tayo. Okay? You are loved. Thank you. I love you. I love you. Parang spaghetti lang yan. Napawisan. Di ba nagluluto ka na lagi ng spaghetti, sabi mo? Yes. So, ganun din ang life. Ang spaghetti parang yung life mo. Kahit akala mo, alam mo na yung pagluluto ng spaghetti. Magugulat ka isang araw, but parang iba yung lasa. It's the same ingredients na ginamit ko. O minsan wala naman talaga nagbago sa spaghetti mo. Pero dahil sa iba yung panlasa ng tumikim. Kaya iba yung dating sa kanya. And you have so many chances na nag-aantay sa'yo. Kasi nga bata ka pa. Diba?
Sabi nung kanta, batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ay totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang, ganyan talaga ang buhay, minsan mangingingi ka. But I love you. I love you very much. I love you so much.